Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tila nga ng mga nakaraang buwan at taon, dumarami ang mga content creator crime o yung mga pinapaslang na influencer. Sa kwento natin ngayon, alamin natin ang istorya ng dalawang sikat na babaeng influencer at mga content creator. Subalit sa isang iglap, ang lahat ng kanilang mga paghihirap para maging tanyag na personalidad ay natapos nang sila ay maging biktima ng isang marahas na krimen. Ang babae sa TikTok video na iyan ay isang sikat na influencer na si Sana. May 29, 2025 nang masayang ipinagdiwang ni Sana ang kanyang 17th birthday. Pero ang nakakalungkot, matapos lamang ang 4 na araw, bigla na lamang may pumasok na lalaki sa bahay ni Sana. Siya ay binaril at binawian ng buhay sa kanyang sariling tahanan. Ngayong araw, pag-usapin natin ang trending at viral na kwento ng tanyag na content creator na si Sana. At kung sino nga ang walang pusong tumapos sa kanyang buhay. Si Sana Yousaf ay 17 years old na mula sa Chitral, Islamabad sa bansang Pakistan. Nagmula si Sana sa pamilya ng mga aktivista. Ang kanyang tatay ay isang lokal na campaigner. At simula naman pagkabata, lahat ng gusto ni Sana ay binibigay ng kanyang nanay na si Farzana. Maganda, matalino at mabait. Ganyan ilarawan si Sana ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa mga kaibigan ng dalaga, halos lahat ng tao sa kanilang eskwelahan noon ay naging kaibigan na ni Sana. Si Sana ay first-year medical student at para nga mapalapit sa kanyang eskwelahan, lumipat ng tirahan si Sana sa Sector G13, Islamabad. Bata pa lamang kasi ay pangarap na ni Sana na maging isang doktor para maraming tao ang kanyang matutulungan. Tulad nga ng kanyang mga kaedad, si Sana ay aktibo din sa social media. Hindi nagtagal siya ay naging isang content creator at influencer. Sa kanyang TikTok account, mayroon si Sana na 1.5 million followers. Habang sa kanyang Instagram account naman ay meron siyang 660,000 followers. Mabilis ngang dumami ang mga followers ni Sana dahil gustong-gusto siya ng mga netizens. Maamo kasi ang mukha ni Sana at aliw na aliw sa kanya ang kanyang mga followers. Ang mga content ni Sana ay tungkol sa araw-araw niyang buhay. May mga video nga na siya ay nagli-lip-sync at nagpupunta siya sa mga restaurants. May video din si Sana tungkol sa kanyang pagta-travel o pagpo-promote niya ng iba't ibang mga produkto. Pero ang pinaka-highlight ng pagiging content creator ni Sana ay ang pagtangkilik at pag-promote niya sa traditional Chaitra Lyali music at mga damit. Isa din sa mga advokasya ni Sana ay magkaroon ng edukasyon ang mga kaedad niyang babae. Palaging sinasabi ni Sana sa kanyang mga video ang kalagahan ng pag-aaral. Pinaniniwalaan na sa kanilang bansa, hindi lahat ng babae na kanyang edad ay nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral dahil na rin sa kanilang kultura. Sa dami nga ng tagahana ni Sana, isa na doon ay ang lalaki na si Umar Hayat, 22 years old. Nagmula si Umar sa Faisalabad, Pakistan. At sinasabi ngang malayo ito sa Islamabad kung saan nakatira ang content creator. Si Umar ay kabilang sa lower middle class family at siya ay walang trabaho. Ang kanyang tatay ay dating empleyado ng gobyerno. Tulad ni Sana, isa din content creator si Umar at meron siyang 71,000 followers sa kanyang Instagram. Sa Instagram, ang pakilala ni Umar sa kanyang mga followers, siya ay isang mayamang modelo. Pero lahat ng iyon ay peke lamang dahil nagpapanggap lamang si Umar dahil hindi naman totoo na siya ay mayaman. Simula nga nang napanood ni Umar si Sana, palagi na niyang mini-message ang dalaga. Halos lahat nga ng social media account ni Sana ay mini-message ng lalaki. Gusto kasi ni Umar na makipagkita si Sana sa kanya pero hindi siya nire-replyan ng dalaga. At nakita nga ni Sana ang pangungulit sa kanya ni Umar. Nagiging balakid na nga kay Sana ang pagchat-chat ng lalaki. Kaya naman para tumigil na ang binata, nireplyan ni Sana si Umar at tila nga pinaasa niya ang lalaki para tumigil na ito. May 29, 2025 ay kaarawan ng dalagang si Sana. Maaga pa lamang ay kinontak na siya ni Umar para sila ay magkita dahil may ibibigay umanong regalo ang lalaki sa dalaga. Ngunit hindi agad nag-reply si Sana.
Magdamag na inantay ni Umar ang pagre-reply ng influencer sa kanya. At pagdating ng hapon, dun pa lamang nag-reply ang dalaga at tumanggi siya kay Umar na sila ay magkita. Kamakailan lamang ng June 2, 2025 nang nagpost si Sana ng isang video kung saan makikita ang selebrasyon ng kanyang karawan ng May 29. Napakasaya nga ng ngiti ni Sana habang hinihiwa ang kanyang birthday cake. Nang araw na iyon, kumain sa restaurant at namasyal si Sana kasama ang kanyang mga kaibigan. At tila nga enjoy si Sana ng araw na iyon. Subalit isang araw matapos i-post ni Sana ang kanyang birthday video, lumabas ang napakalaking balita na ang sikat na TikToker na si Sana ay binawian ng buhay sa kahindik-hindik na paraan. June 2, 2025 ng tanghali, si Sana ay mag-isa sa kanyang bahay. Maya-maya pa dumating ang kanyang nanay at tita na bumisita sa kanyang apartment unit. At bago nga tuluyang maggabi, umalis ang nanay ni Sana sa kanyang bahay at nagpaiwan naman ang kanyang tita. At bandang alas 5 nga ng gabi nang nagulat na lamang si Sana nang biglang pumasok sa kanyang kwarto ang isang lalaki. Sa pagkabigla nga ni Sana, siya ay napasigaw ng malakas. Agad namang nagpunta ang tita ni Sana sa kwarto ng kanyang anak. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari. At ang lalaking nakatayo sa kwarto ni Sana ay biglang pumasok at pinagbabaril ang influencer. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang cellphone ni Sana at agad na tumakas. Sinubukang habulin ng tita ni Sana ang lalaki sa pag-aakala na magnanakaw ito. At pagbalik ng tiyahin ni Sana sa kwarto nito, dito na lamang niya nalaman na nabaril na pala ang kanyang pamangkin. Kaya naman agad na tumawag ng ambulansya at mga pulis ang tita ni Sana. At makalipas nga ang ilang sandali, dumating naman ang mga paramedics sa crime scene. Nagawa pang itakbo si Sana sa ospital pero idineklara siya na wala ng buhay. Walang tigil ang pag-iyak ng nanay ni Sana na si Farzana nang umuwi at nakita nga ang sinapit ng influencer. Sinabi naman ng tita ni Sana sa mga pulis na nakita niya mismo ang taong bumaril sa kanyang pamangkin at inilarawan ito sa mga pulis. Sa pagsusuri naman ng mga pulis sa isang CCTV footage malapit sa bahay ni Sana, nakita nila sa CCTV ang isang lalaki na tumatakbo matapos nga ang oras ng krimen. Ginamit itong lead ng mga pulis para hanapin ang sospek. Nabanggit din ni Farzana sa mga pulis na ninakaw nga ng sospek ang cellphone ng kanyang anak. Kaya naman pumasok sa isip ng mga pulis na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Ngunit sa paghahalughog ng mga pulis sa apartment, wala namang ibang bagay na nawala sa bahay ni Sana. Kaya naman dito na isinantabi ng mga pulis ang una nilang hinala na pagnanakaw ang motibo ng krimen. Tinanong din ng mga pulis si Farzana na baka may kahihiyang ginawa si Sana sa kanyang pamilya kaya siya ay pinaslang. Naisip kasi ng mga pulis baka honor killing ang nangyari kay Sana. Ito ay isang klase ng krimen kung saan pinapatay ang isang babae ng kanyang kaanak dahil sa pagdadala umano ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Subalit itinanggi ito ni Farzana sa mga pulis at sinabing maayos ang relasyon ni Sana sa lahat ng kanilang kamag-anak. Hindi naman inakala ng pamilya ni Sana na mapapahamak ang kanilang anak. Lalo na ito ay nasa bahay lamang sa Islamabad, kapital ng Pakistan na dapat ay pinakaligtas na lugar sa buong bansa. Ang kaso nga ng pagkamatay ni Sana ay naging isa sa pinaka-high profile case sa Islamabad. Ginamit nila ang lahat ng kanilang intel para mahanap kung sino nga ba ang responsable sa pagkamatay ni Sana. Agad namang kumilos ang mga pulis at nagsagawa ng 7 raid sa iba't ibang mga lugar. At makalipas ang 20 oras, sa wakas ay naaresto nga ng mga pulis ang suspect na walang iba kundi si Umar. Na-recover ng mga pulis sa lalaki ang ginamit niyang baril sa pagpatay kay Sana at ang ninakaw niyang cellphone sa dalaga. Dinala sa police station si Umar para questionin ang tungkol sa pagkamatay ng influencer. At dahil alam niyang wala na siyang kawala, umamin na si Umar sa mga pulis. Inamin niya na siya nga ang bumaril kay Sana kaya ito ay binawian ng buhay. At dito na nga idinetalye ni Umar ang mga pangyayari ng araw ng krimen. Sinabi ni Umar sa mga pulis na ng June 2, 2025, nag-usap sila sa chat ni Sana dahil gusto niyang bisitahin ang dalaga. Pumayag umano ang influencer na sila ay magkita
At sa sobrang ang excited ni Umar, alas 5 pa lamang ng umaga ay nasa tapat na siya ng bahay ni Sana. Ilang oras nag-antay si Umar at paulit-ulit niyang tinawagan si Sana. Pero bandang 4:30 na ng hapon nang nag-chat si Sana sa kanya at sinabing hindi na sila pwedeng magkita. At dito na nga nagsimulang magalit at mawala ng pasensya si Umar. Pinaniniwalaan na ang dahilan nga nito ay dahil nag-antay ng matagal si Umar at malayo pa ang kanyang biniyahe para lang makita ang influencer. At matapos ngang matanggap ang mga text, maya-maya pa nakita ni Umar ang isang tenant sa baba ng bahay ni Sana na iniwang bukas ang pinto ng buong apartment. Dali-daling pumasok si Umar sa apartment at dahang-dahang umakyat sa bahay ni Sana. At nahanap nga ni Umar ang kwarto ni Sana at pinuntahan ito. Agad namang nakita ni Sana si Umar na galit na galit. Bago nga ang mangyaring barilan, nakapagsalita pa ang influencer sa lalaki at sinabing bakit siya na sa kanyang tinitirhan. Pinapaalis ni Sana si Umar dahil nandun nga ang kanyang tiyahin at sinabihan niya ang lalaki na may CCTV sa paligid. Sinubukan naman ni Sana na pakalmahin si Umar at inalok niya ng tubig ito pero tumanggi ang lalaki. Ayon kay Umar, nabulag na siya ng sobrang galit sa influencer kaya bigla niyang nilabas ang kanyang dalang baril. At dito niya nga binaril ang content creator na si Sana. Hindi umano inakala ni Umar na nasa bahay ang tita ni Sana dahil nakita niya ngang umalis ng unit ang nanay ng biktima bago niya inatake ito. Binanggit din ni Umar sa mga pulis na nakilala niya si Sana dahil sa mga TikTok video ng content creator. At naging tagahanga nga ni Umar si Sana. Palagi daw niyang pinapanood ang mga video ni Sana. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon na siya ng lakas na loob na i-chat si Sana. Ayon pa kay Umar, kaya niya pinaslang si Sana ay dahil paulit-ulit na siyang tinatanggihan ng dalaga na makipagkita. Nung una pa daw ay gusto lamang ni Umar na maging kaibigan ito. At ilang beses niyang minessage si Sana sa TikTok, Instagram at Facebook. Subalit ni isang beses ay hindi umano nag-reply ang influencer. Dagdag pa ni Umar, hindi nagtagal ay tuluyan na ngang nahulog ang kanyang loob para kay Sana. Sinabi nga ni Umar na gustong-gusto niya si Sana pero ayaw naman sa kanya ng babae. Lumabas din sa investigasyon na palaging chinachat at tinatawagan ni Umar si Sana bago nga mangyari ang krimen. May pagkakataon din na bigla na lamang sumusulpot si Umar kung nasaan si Sana na tila ba stalker. Ibig sabihin, bumabiyahe pa si Umar mula Faisalabad hanggang sa Islamabad kung nasaan si Sana. May mga witness din na nagsabi na minsan ilang oras umanong nakatayo si Umar sa tapat ng unit ni Sana na tila binabantayan ito. Ilang beses din palang nag-propose ng kasal si Umar kay Sana ngunit tumatanggi ang biktima. Ikinuwento din ni Umar na nung birthday ng dalaga nagpunta siya sa Islamabad para makita ito at bigyan Sana ng regalo. Subalit pinaghintay lamang umano siya ni Sana sa wala. Kaya naman galit na galit si Umar na umuwi sa kanilang bahay. At kalaunan sinabi niya kay Sana ang kanyang saloobin at nagkaayos naman silang dalawa. At dahil nga sa pag-amin ni Umar sa kanyang ginawang pagpatay, siya ay kinasuhan ng murder. Ikinulong si Umar habang gumugulong ang kaso. Nagsalita naman sa media ang tatay ni Sana na si Syed Yusuf Hassan. Ayon kay Syed, ilang minuto bago ang krimen, inutusan ni Sana ang kanyang nanay na bumili ng sabon dahil kailangang umano maglaba ni Sana. Inakala naman daw umano ng tita ni Sana at kapatid ni Syed na ang narinig nitong mga putok ay putok ng lobo. Pipigilan pa nga umano ng tita ni Sana si Umar subalit tinutukan siya ng barilan sospek at nagpaputok. Pero mabuti na lamang at pumalya ang baril. Sinabi pa ni Syed na wala siya noon sa bahay ni Sana dahil may bisita siyang kaibigan. Nakatanggap na lamang si Syed ng isang text tungkol sa nangyaring krimen. Pero sa kasamang palad pagdating niya sa ospital ay wala ng buhay ang kanyang anak. June 4, 2025 nang dinala ng mga pulis si Umar sa korte para sa preliminary hearing ng kaso. Sa korte, inamin ni Umar na kaya niya ninakaw ang cellphone ni Sana ay para burahin ang mga pag-uusap nila sa mga social media. Inutos ng korte na ikulong na muna si Umar habang gumugulong ang investigasyon ng kaso.
Iniisip din ng mga pulis na dagdagan ang kaso ng lalaki ng trespassing at theft. Bumuhos naman ang pakikiramay sa social media ng mga netizens na humahanga sa influencer na si Sana. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang kaso ng pagkamatay ni Sana. Pero ayon sa prosecution, naniniwala sila na matibay ang mga ebidensya laban kay Umar at makukuha ng suspect ang kaparusahan para sa kanya. Kapag napatunayang si Umar na guilty sa kasong murder, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng bitay. Para naman sa ating pangalawang kwento, nangyari ito nitong May 2025 lamang. Kilalanin natin ang babae na si Maria Jose Ustupinian, 22 years old. Nagmula si Maria sa Cucuta, Colombia. Simple, masayahin at may mataas na pangarap. Ganyan ilarawan si Maria ng kanyang pamilya. Siya ay nag-aaral sa Francisco de Paula Santander University at kumukuha ng kursong Social Communication. Masipag mag-aral si Maria kaya mataas ang kanyang mga grado at konting panahon na lamang sana ay matatapos na niya ang kanyang pagkokolehiyo. Bukod sa pagiging estudyante, isa din siyang entrepreneur. Ang dalaga ay nagtitinda ng mga swimsuit, lingerie at sportswear at sneakers. At para nga i-promote ang kanyang tinda, si Maria na din mismo ang nagmo-model ng kanyang mga produkto. At para mas marami ang makakita ng kanyang produkto, si Maria ay naging isang content creator at influencer. At sa kanyang TikTok account, mayroon naman siyang 61,000 followers. Mahilig si Maria sa sports, pag-e-exercise at pag-makeup. Ito na nga din ang laman ng TikTok account ng dalaga. May 15, 2025, maagang gumising si Maria para magpunta sa gym. At bandang alas 8 ng umaga nang nakauwi na nga si Maria mula sa pag-gym. Sinabi ni Maria sa kanyang nanay na siya ay aalis din kaagad para pumunta sa Cartagena. Maya-maya pa, bigla na lamang nag-ring ang cellphone ni Maria pero unknown ang number na rumihisto sa kanyang cellphone. Nawirduhan nga si Maria at natanong sa kanyang sarili kung sino ang tumatawag sa kanya. Subalit sinagot naman ni Maria ang tawag. At sa kabilang linya, nagsalita ang isang lalaki at tinanong si Maria kung siya ba si Maria. Sumagot naman si Maria at sinabing oo. Sunod ay sinabi ng delivery rider kay Maria na kanyang kausap na kung pwede ba siyang lumapas ng bahay dahil may package siyang i-deliver para sa dalaga. Tinanong naman ni Maria ang lalaki kung sino ang nagpadala ng package at sumagot ito na hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng package. Inutusan muli ng delivery rider si Maria na lumabas ng bahay dahil kailangan niya umano ang pirma ng influencer para ibigay ang package. Sumilip naman ang nanay ni Maria sa bintana at sinabi nga na may lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya pa, lumabas na si Maria at lumapit sa delivery rider. Inabot ng lalaki kay Maria ang isang box ng chocolate. Magpapasalamat na sana si Maria sa rider nang bigla na lamang bumunot ng baril ang lalaki. At napakabilis na nga ng mga pangyari at bigla na lamang pinagbabaril ng delivery rider si Maria. Mabilis namang tumakas ang lalaki mula sa bahay ni Maria. Napasigaw na nga lamang ang nanay ni Maria nang nakita niya sa kanyang harapan ang sinapit ng kanyang anak. Agad namang tumawag ng mga pulis at ambulansya ang mga kapitbahay ng influencer. Naisugod pa sa ospital si Maria subalit siya ay idineklara ng wala ng buhay. Agad namang nagsimula ang mga pulis ng isang investigasyon. Ayon sa isang witness, nakita niya mismo ang delivery rider na bumaril kay Maria na mabilis na tumatakbo paalis ng crime scene. At sa dulo nga ng kalye, may nag-aantay daw na isang motor na sinakyan ng lalaki para tuluyang makatakas sa crime scene. Sa investigasyon naman, nakuha ng mga pulis mula sa kapitbahay ni Maria ang isang CCTV footage. Sa video, nakita nila ang isang lalaki na nakapantalon, black na jacket, pulang sombrero at may dalang bag. Ayon nga sa nanay ni Maria, hindi niya nakilala ang lalaki dahil may takip ang mukha nito. Teorya nga ng mga pulis, ang delivery rider ay gun for hire na inupahan nga para patayin si Maria. At isang person of interest nga ang tinitingnan ng mga pulis. Ito ay ang ex-boyfriend ni Maria ng taong 2018.
Paniwala ng mga pulis, ang ex-boyfriend ni Maria ang mastermind sa kanyang pagkamatay pero hindi na pinangalanan ang lalaki. Ayon sa mga balita, naging abusado umano ang ex-boyfriend ni Maria sa influencer. Kaya naman nakipaghiwalay si Maria sa lalaki pero hindi siya tinantanan ng kanyang ex-boyfriend. Ine-stalk umano ng lalaki si Maria sa bawat lugar na pinupuntahan nito at tinatakot ang babae sa mga text. Nag-report naman sa mga pulis si Maria at ibinigay ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang ex-boyfriend. Hanggang sa umabot nga sa korte ang alitan ni Maria at ng kanyang ex-boyfriend. Napag-alaman na isang araw bago pinaslang si Maria, lumabas ang resolusyon sa kaso. May 14, 2025 nang pinuntahan si Maria ng kanyang abogado sa kanyang opisina. Ibinigay ng abogado kay Maria ang desisyon ng korte sa kasong isinampa niya sa kanyang ex-boyfriend. Sa papel, sinasabi na dapat bayaran si Maria ng kanyang ex-boyfriend ng 420,000 pesos bilang danyo sa mga ginawa ng lalaki kay Maria. Dagdag pa doon ay may restraining order na din para kay Maria laban sa kanyang dating kasintahan. Nang nakita nga ni Maria ang resulta ng kasong isinampa niya, napakasaya niya dahil sa wakas ay matatahimik na ang kanyang buhay. At dahil nga sa mga detalyeng ito, sumentro ang investigasyon ng mga pulis sa ex-boyfriend ni Maria. Marami naman ang nakiramay sa pamilya ni Maria sa sinapit ng content creator. Hindi naman tumigil ang mga pulis sa pag-iimbestiga para makilala nga ang salarin sa pagkamatay ni Maria. Hinanap ng mga pulis ang lalaki sa CCTV na siyang pinaniniwalaang gunman pero sila ay bigo magpahanggang ngayon. Sa ngayon ay wala pang sospek sa pagkamatay ng influencer na si Maria. Ikaw, naniniwala ka ba na dumadami nga ang mga krimen na nai-involve ang mga content creator o influencer? Isa nga sa mga sinasabing dahilan ay dapat iwasan ng mga content creator na ito o influencer na i-post ang kanilang araw-araw na ginagawa. Kadalasan kasi, ang ilan sa kanila ay ipinopost o kaya naman ay ini-story ang kanilang mga ginagawa ng eksaktong oras. Kung maaalala nyo, meron tayong pinost na isang content creator na pinaslang habang siya ay nagla-live sa TikTok. Ito nga ay isa sa mga naging paraan ng kanyang mga killer para siya ay mapaslang dahil nga real-time ang kanyang stream. Alam na alam ng kanyang mga killer kung saan siya pupuntahan at papatayin. Kaya naman kung kayo ay nagbabalak na maging influencer, content creator, iwasang i-post sa social media ang mga ginagawa nyo sa eksaktong oras. Ayon nga sa ilan, ipagpaliban muna ang pagpo-post ng isang lugar kung nasan kayo naroroon. Para na rin sa safety nyong lahat. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!